Hello po, Steffi here. Welcome back to my channel. So, nagbabalik po tayo after so many weeks. Pasensya na po. At kailangan pong lumipat ng bahay, ng tirahan. So, doon po ako nakafocus. But anyways, I'm back. And so, welcome back po sa ating lahat. At ang tarot reading natin for today ay para naman po kay Paolo Avellino. So, single tarot read po muna tayo, okay? Pang warm up. Ito na po yung kanyang cards and let's start. Okay, para kay Paolo, first card. Queen of Cups. So, sino si Queen of Cups? Maaring ginang or binibini. Probably ang kanyang nanay mas nakatatanda or kung sino man na mas nakatatanda sa kanya. Na very emotional, nag-aalala para sa kanya. Maaari ding nagbibigay ng advice. And kung sinanay man ito, very nurturing, very healing. Ayan, nakasuporta kay Paolo. Okay? Next, or maaaring yan ang kanyang healing process. Kung meron mang sugat, meron mang sakit. Ayan, he's healing. He's in the healing process. Okay, next. Wow, the Magician. Okay. Parang pareho sila ni Kim Chu ng second card. Okay, so as the Magician, ayan, nagmamanifest. Merong gustong marating, merong gustong maabot, ma-achieve, ma-fulfill. What else? Ano man yun, mukhang positive, maaabot dahil lalong-lalo na dyan ng nanay or kung sino man ito na nakagabay sa kanya, nakasuporta. So, ano man yung kailangan niya sa paligid, very available, very accessible, abot na abot. Okay? Maaari ding tao yung kanyang pinamanifest. Alright. Next card. What? The Hermit. Mukhang pareho talaga sila. Okay. So, Hermit card, ayan, kailangan niya muna sigurong moments or time na magpakalayo-layo or mapag-isa lang, ganun, para makapag-isip-isip, matanong yung sarili, ano ba talaga yung purpose niya sa buhay. Yan, kung minsan kailangan din na hanapin natin ang mga sarili natin, di ba? Kaya yun, kailangan natin ng moments alone na sometimes nagpapakalayo-layo, mapag-isa, ganon, away from the world, away from everybody else. Yun lang. Para, di ba, may moments of silence alone para mahanap mo talaga yung sarili mo. O yun, siguro, ganon ginagawa niya. Or kung hindi man siya makalayo-layo, maring ano lang, siguro before going to sleep, o yun, nag-iisip bago matulog. Maring ganun. Alright, next. Five of Wands. Okay, si Five of Wands, maring may mga karibal, may mga kakompetensya. Ayan, away-away sila, labo-labo. Pero mukhang ginagalingan naman niya. Kahit na merong competition, kahit na merong rivalry, ayan, pinagbubutihan naman ni Paolo. Okay. Sino kaya ang kanyang mga karibal? Alright, next. Ooh, the Lovers. Okay, so, mukhang may mga karibal siya. Ano man tong relasyon na ito, tong partnership na yan, deep love, romance, whatever. Ang Lovers card. Ang kanyang soulmate, ang kanyang forever siguro. O ayan, doon siya may karibal. Okay? Yan ang sinasabi ng kanyang card. Okay, next. Next one. The Emperor. Okay. So, in moments like this, na may mga karibal, may mga kabalitaktakan, ayan, mayroong competition. Ayan, Emperor mode siya. Okay. As the Emperor, parang father figure, kailangan maging malakas, matibay, siya yung nasusunod, iginagalang, siya yung nagpaplano, siya yung gumagawa, siya yung kailangan ang lahat ng sasabihin niya, yun ang magagawa, yun ang masusunod,
Emperor nga, di ba? Ayan, kinatatakutan. So, kailangan din maging protective over this relationship. Ano man yan, business partnership or personal or love relationship. Ayan, kailangan niyang maging emperor for now na kailangang irespeto. Okay? Next card. Three of Wands. Si Three of Wands naman. Okay. So, kung meron man siyang investments siguro or mga businesses, gusto niyang mag-expand or gusto niyang magdagdag or gusto pa niyang what else? Palaguin or paramihin yung kanyang investment. Otherwise, maaari ding collaboration ito. So, kung business partnership man ng Lovers card na yan, yan ang kanyang teamwork, ang collaboration. So, mga pinagkakatiwalaang tao siguro yung kasama niya doon. But he's the emperor, siya yung nasusunod. Siya yung manager, siya yung CEO. Ganun. Okay, what else? Maaari ding travel plans ito siguro, si Three of Wands. Yan. So, may planong mag-travel or madami na talaga nakaschedule na travel. Okay? So, next card. Two of Swords. Ayan. So, nasa dilemma din. Kailangan din niyang mamili. Kailangan na niyang mag-decide, magkaroon ng final decision. Kailangan niyang mag-compromise. Merong options, merong pinagpipilian. Maaring dalawa lang. Kaya nandyan ang Lovers card. Dalawa ang pinagpipilian. Parehong matimbang, parehong mahalaga, parehong mabigat. Pero kailangang isa lang talaga yung pipiliin. Yan naman yung kanyang dilemma. Kung sa business man iyon, siguro, kailangang may piliin dito sa mga partners. Mare. Okay. So, last card po para kay Paolo Abilino. Last card. Wow, the Empress. Oh, mukhang soulmates niya talaga to. Soulmates yung kanyang Lovers card. Kasi nandyan si Emperor, nandun si Empress. So, sino si Empress? O, diba? Mysteriously. Sino si Empress? Otherwise, kung si Paolo man si Empress, maring yan ang kanyang katangian, ang pagiging mabait, abundant, blessed, ganon. At kung parent man siya, mabuti siyang parent, ganon. Okay. Yun, what else? Mara ding worst case scenario, merong buntis siguro sa family. Ayan. Siguro, kaya yun din ang dilemma. Kailangan niyang mag-decide dito sa sinundang card kung alin or sino ang pipiliin. Alright, so first card, si Queen of Cups. Last card, si Empress. So, sino ang mga ito? Hindi kaya sila yung kanyang pinagpipilian dito sa Two of Swords na iyan. But anyways, parehong maganda. Parehong mabuting loob. Kung sino man ng mga iyan. Maaari din ito yung kanyang nanay. Alright, so yun pa yung tarot reading ni Paolo Abilino. Sorry. I hope you enjoyed and thank you so much for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere around the screen para mapanood po ang next na video. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.